Abe, delikado na nga daw pala itong si Rob Pelinka bilang Lakers GM at maari nga daw siya natanggalin. Pero bago natin pag-usapan yan, i-update muna nga tayo dito kay Jason Tatum. Nang dahil sa balitang ito ay ito daw si Tatum is being assigned na mag-participate nga daw sa G League team netong Boston Celtics at sa kadahilanan nga yan na para makapag-ensayo itong si Jason Tatum. And well, kung hindi nyo alam ang rason kung bakit ipinapadala ng NBA teams ang kanilang mga NBA players at ang kanilang mga NBA stars dito sa G League ay para makapag-participate nga sa 5-on-5 scrimmages, yung mga high intensity na laban nga. Nang dahil ang mga NBA teams sa ngayon, ayon na rin sa mga NBA players ay sinasabi nga nila na hindi na sila masyadong nakakapag-practice ng sama-sama ng 5-on-5 ng full-on practice nang dahil nga sa mga scheduling nga nila. So itong ganitong way ng Boston Celtics ay para lang maihanda pa itong si Jason Tatum sa maaari niya ngang pagbalik. Pero sa ngayon ay 50-50 pa nga daw itong si JT. Hindi niya pa alam kung babalik nga siya sa team ng Celtics this season or kung ipapahinga niya na lang at maglalaro next season. Anyways, get well soon para nga kay JT at sa kanyang pagbabalik ay dapat 100% na nga siya. Anyways, ngayon pag-usapan na natin itong si Rob Pelinka at ang kanyang trabahong nangangamba dito sa team ng LA Lakers. Na dahil lumabas nga ang report na ito, Rob Pelinka's job is expected to be in danger if the Lakers don't make a run. Sabi dyan, unless they catch fire in the second half of the year, unless they really come on and make a run in the playoffs, ay nasa live support na nga daw ang trabaho ni Rob Pelinka bilang Lakers GM. And well, talaga nga namang hindi magandang balita para nga sa Lakers GM at talagang napakalaking pressure nga nito. Matapos nga ng trade deadline na isa lamang ang ginawang move ni Rob Pelinka na pagkuha dito kay Luke Kennard, abay ngayon ay lumabas nga ang report na ito. Napakalaking pressure nga sa kanya na ang team ng Lakers ngayon ay mag-perform the second half of the year at lalo na sa NBA playoffs. Talagang nagiging delikadong trabaho ni Rob Pelinka kung ang Lakers ay mababounce na naman in the first round at hindi nga gagawa ng deep playoff run nang dahil nga sa mga hindi paggawa ng moves ni Rob Pelinka para i-improve ang Lakers roster. And well, I think this is the first time na itong si Rob Pelinka ay mapasailalim sa ganitong klaseng pressure mula nga dito sa higher ups sa team ng LA Lakers. I think alam niyo naman na iba na ang owner or majority owner ng team ng Lakers na si Mark Walter na nagpapatakbo rin naman ng Los Angeles Dodgers na talagang nga namang magandang kanilang sistema at sila back-to-back champions. At mukha nga ngayon ay itong si Mark Walter ay binibigyan pressure si Rob Pelinka na mag-perform at hindi nga parang patambay-tambay lang sa front office ng LA Lakers at walang ginagawang moves para i-improve ang team ng LA Lakers. So definitely medyo kabado na nga yan si Rob Pelinka matapos na lumabas ang report ngang ito nang dahil hindi pa talaga safe ang kanyang trabaho dito nga sa team ng LA Lakers kahit na-acquire niya itong si Luka Doncic. At dito rin makikita natin na talagang matindi-tindi rin ang standard na itong bagong majority owner ng LA Lakers na si Mark Walter at mukhang ibinabalik niya ang championship or bust mentality na itong ang team ng LA Lakers. And definitely ang makakapag-benefit nga dyan ng malaki ay ang mga fans ng dahil ang team ng Lakers kung ganito ang standard ng majority owner nila ngayon, abay for sure magko-compete yan for titles in the years to come. Anyways, ano bang masasabi nyo dito sa report na ito? Balita patungkol kay Rob Pelinka? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.